when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Roman Catholic Church and MCGI o Member Church of God International. So sa ating topic ngayon mga kapatid, patutunayan ng ating affirmative na ang Iglesia Katolika ay galing kay Kristo at tayo ni Kristo ayon sa Biblia at referensya. So affirmative natin syempre si Brother Eugene ng RCC at negative naman si Mario ng MCGI. Sa ating setup ng debate, standard pa din yung 10-7 natin at yung ating rebuttal 10 minutes pa din at 7 minutes na cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, hindi naman sila bago sa aking rules, no? So summarize ko na lang yung rule number 1 natin, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2 natin, yung close-ended na question or categorical. Pili muna bago tayo mag-explain. Rule number 3, kung hindi kayo makapili, meron tayong 10 seconds explanation rule. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5 natin, sa first standol lang kayo magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya during first cross-examination, nasasabihin niya, hindi ko pa nilatag yan. Siyempre, automatic next question ko yan. Pero sa rebuttal, pwede nang itanong ang lahat. Pero doon sa first cross, kung sumasagot naman kahit hindi inilatag, walang problema yon sa moderator. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin, may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult tayo sa physical appearance or mga pagmumura na alam natin kahit pa
ito ay pinahihintulutan ng mga iglesia ninyo. At meron lamang akong mga pinahihintulutan mga salita gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, pwede pa yan. Rule number 8, no challenge question. Rule number 9 yon. Rule number 10, pwede kayo magtanong ng personal question or sensitive question. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lang yan. At rule number 12, meron akong kapangyarihan na magtakda ng bagong rules. Rule number 13, bilang moderator, ako yung nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista at ilang taon na din ako nang moderate dito online mga kapatid. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. Ito ko po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sige bro, okay na bro. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes bro. Okay, so Ayun before... po tayo. Okay. Thank you bro. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede ninyo ding ikwento kung paano nagsimula ang pag-uusap na ito. So inahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanood sa ating live debate ngayon. Sa mga hindi pa po nagkakakilala, Brad Eugene po, Defensor Katoliko at membro din ng Knight of Columbus at Bible Apostolate na sabi kasi ni Rasa, kwento nyo, wala lang. Talagang gusto ko lang magipagdebate nitong si Mario kasi parang ano siya, no? Talagang okay naman siya kadebate at talagang hindi kagaya ng mga ibang mga siguro hindi ko alam kung anong mga mirong ugali sila but ito na-challenge tuloy ako nitong si Mario. Oh yeah, sige hamunin ko nga kaya ito. Pili ka ng topic. Ayun, ito yung topic namin. So bro, hanggang dyan lang muna bro. Balik tayo. Syempre, yung ating tututol, pakilala ka din. Okay, unang-una, salamat sa Diyos at sa bawat isa na narito, mga kapatid, at sa ating moderator, kay Bro Eugene. Si Bro Eugene po ay hinamon niya po ako ng debate, gaya nga po ng kanyang sabi. At si Bro Eugene po ay kilala po ng aking katrabaho at ang aking katrabaho po ay followers niya at matagal na pong pinapanood nito si Eugene Gapo. Napagkwentuhan namin siya tapos nagkataon na bigla naman siya nagchat sa akin na bigla niya akong hinamon. Kaya yung aking katrabaho natuwa na magkakaroon kami ng pagdedebate laban sa aral lang, hindi laban sa laman. Kaya salamat sa Diyos sa mga makakapanood ng video na ito. Ito ay aral sa aral lang at hindi tayo magkakalaban sa pamumuhay ayon sa laman, kundi laban ito sa labanan ng pananampalataya at paniniwala. Ano man ang paniniwala at pananampalataya natin, maghari ang pag-ibig at kapayapaan sa atin sa bawat isa. Okay, Salamat po sa inyo. Okay, so mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong mga pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon kung saan man kayo nanonood. I think si Brother Eugene din naka-live mga kapatid. So, please comment dyan kung ano yung sa tingin nyo o ano yung nagaganap. Dahil dito sa Rasha TV, babasahin ko yung mga comment ninyo mga kapatid. Pagkatapos nilang magtanungan. So, simulan na natin ang ating debate at again, ang ating topic, patutunayan ng ating affirmative ng Iglesia Katolika ay galing kay Kristo at tayo ni Kristo ayon sa Biblia at referensya. Brother Eugene ng Roman Catholic Church, 10 minutes, your time starts now. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa ating live debate. So ang paksa po natin ay patutunayan ko na itong
Roman Catholic Church na simbahan na kung saan ako ay naging isang kaanib. Ito ay pagmamay-ari ni Jesucristo at siya mismo ang founder nito, ang nagtatag ng simbahang ito. Now, hindi ito patungkol sa, kaya nga hindi ko tinanggap yung hamon ni Brad Barrio na isali niya yung doktrina dahil una, marami naman kaming doktrina. Kung lalahatin mo, paano natin, bakit magtanong ka lang sa isang purgatorio, doktrina nyo, baka dyan nakapokus. Pero this is all about church and founder, not church and the doctrine. Hindi po ito simbahan at doktrina. Ito po church and founder. So pagkadebate, parang nagkakaso tayo nito, hearing ng kaso. So we have to present evidence. Alam naman natin na magtanong talaga si Mario. Saan mababasa sa Biblia? Letra por letra, si Kristong may-ari. Siya yung nagtatag ng simbahang Romano Katoliko na kung saan ikaw ay kaanib dyan. Siguro, baka matanong niya yan. So, ang kasagutan natin dyan is hindi direktang pinangalanan ni Jesucristo. Wala namang pangalan na ibinigay ang ating Panginoong Jesucristo. But ang kasaysayan, siya yung nagpapatunay. Kaya nga do sabi sa Biblia, nagtatag ang ating Panginoong Jesucristo ng iglesia. Aminado naman si Brad Mario na ang ating Panginoong Jesucristo nagtatag talaga ng iglesia. Sabi niya doon, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itayo ko ang aking iglesia. Kita nyo? So, nagtayo talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Ang question, anong pangalan sa iglesia yan? Hindi man lang pinangalanan sa Biblia, Brad. Hindi man yan binanggit ni Kristo. But according to the history, anong iglesia yan? Una, mayroon akong araling panlipunan, Sheritre, kasaysayan ng daigdig at batayang aklat sa araling panlipunan, 3 taon. Ito po isang sulat po, ang mga author nito, Doctor of Philosophy. Hindi ko lang babanggitin yung mga pangalan. Ang sabi sa pahina 170 ay malinaw ang banggit po sa atin sa kasaysayan. Nagsimula ang katawagang simbahang Katolika upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal o pangkalahatan. So, ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katolika. At ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Siya yung may-ari dahil una, batay sa kasaysayan, nasa loob po siya. Nasa simbahang Katolika. At itong iglesia, batay sa kasaysayan, siya yung inutusan ng misyon, inatasan ng misyon para sa buong sangkatauhan. Ano ba ang iglesia? Ay isang kahal sa Grego, iglesia sa Grego, at ibig sabihin nun, group of people. So sino yung mga inutusan? Yung mga apostol. Saint Mateo 28:19 to 20 at Saint Mark chapter 16 verse 15 to 16. Diba? Na inutusan ni Kristo. So, nagkakonekta ba ang kasaysayan sa Biblia? Of course naman. Pero kung sinabi ng kasaysayan, ang iglesyang ito'y inutusan ng misyon, tinahasan ng misyon para sa buong sangkatauhan, at wala naman sa Biblia, wala namang utos, ay siguro masasabi mo na yung kasaysayan mo, Brother Gapo, maling-mali yun. Ito isa lamang sa mga kasaysayan na ginamit ko. Out of marami akong mga kasaysayan dito, ito isa lang po. Sa Biblia kasi, may binanggit si Kristong nagtayo siya ng iglesia. At yung mga apostol, nung napunta na si Kristo sa langit, umakyat na siya sa langit, di ba, nagtitipon yung mga apostol. Began in an upper room in Jerusalem. Doon din mababasa natin yan sa Acts chapter 1. Basahin natin yan Acts chapter 1. Bro Rasha, paki-alarm ako kung malapit na yung oras ko. Chapter 1 verse
Salamat. Chapter 1 verse 12 hanggang sa 14 niya, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid itaas. Sila ay sina Pedro, si Juan, Santiago, Santos, Pilipis, Tomas, si Bartolome, si Mateo, Santiago, anak ni Alpeo, si Simon na kababayan at si Judas na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama mga babae na si Mariana, na ina ni Jesus, din ang mga kapatid ni Jesus. Ngay malinaw sa Apirom. Anong sabi sa kasaysayan? New Book Knowledge Encyclopedia. The history of the Roman Catholic Church began in Apirom in Jerusalem almost 2,000 years ago. By about 120 persons were gathered there. They were the followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit is came down is considered birth of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Yun po yung banggit sa ating New Book Knowledge Encyclopedia. Di ko na lang binasa to. Di ko na lang binukla to. Alright, so pinapakita ko lang. Ngayon, yung naka-provide ba tayo ng ebidensya? Yes. Kasi kapag sa debate, siya yung talo kung walang ebidensyang naibigay. So, itong katunggali natin, alam naman natin, yung papel niya is negatibo. Tututulan niya ito, hindi si Kristo ang nagtayo. So, magbigay siya. Kung hindi si Kristo, sino? So, maliban sa St. Matthew, ba kayo sabihin, Brad? Sa St. Matthew, founder ba talaga si Kristo dyan? Meron ba tayong batayan sa Biblia na talagang mababasa natin na si Kristo ay founder? Bakit sabihin ni Mario, builder yan, Brad? Hindi founder. Ang sabi po dito sa Hebrews, yung ginamit natin na Biblia is the Global Study Bible. Hebrews chapter, basahin ko ito chapter 12, ba siguro ito? Alright. So dito chapter 12 verse 2. Ang title po, Jesus, founder and perfecter of our faith. Sabi dito, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. So malinaw na batay sa Biblia, Hebrew 12:2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Sino si Jesus? Founder. Ano ang kanyang simbahang itinayo? Batay sa mga historiador, ay Roman Catholic Church. So therefore, siya yung nagtayo. Natural, siya yung may-ari. Alam na naman kasi si Eliseo Soriano yung may-ari. Na hindi naman si Eliseo Soriano ang founder ng simbahan ni Kristo. Hindi naman ako ang may-ari. Hindi ang Santo Papa ang may-ari. We are only a member of that church. Membro lang po kami sa simbang yan. Hindi Santo Papa, Kardinal, Obispo, Pari, Deacon, o kung ano-ano pa yung papel mo sa loob ng simbahan. Hindi kami ang may-ari niyan. Ang may-ari po niyan si Kristo. That's why, ang nakalagay dito sa Global Study Bible, sa last part, payag po ng mga Protestante, na yung mark of the true church, mababa ito explanation, pero shortcut na natin. Ang mark ano? 1. Holy, Catholic, Apostolic Church. So malinaw. Bakit sabihin, Brad, ang itinayo ni Kristo, Iglesia ng Diyos. Ay, hindi naman natin yung tinututulan. Tama nga naman, Iglesia ng Diyos, but yan ang simbahang Katolika. Of course, Iglesia ng Diyos kasi, Diyos talaga si Kristo. Alam nga naman kasi Iglesia ng tao. So, Iglesia ng Diyos. So, yan po yung unang stand ko at ako'y sabik na si Brad Murray magtanong sa aking presentation. Magandang umaga at maraming salamat po. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Mario ng MCGI, your time starts now, bro. Okay, tanong ko sa'yo, bilang pinapatunayan mo na kayo ang tunay na iglesia na itinatag ni Kristo, kahit hindi naman, tanong ko sa'yo, yung bang aral nyo na si Maria ay ina ng simbahang Katoliko, ito ba yung mababasa sa Biblia o hindi mababasa categorical? Objection, Mr. Moderator.
Objection. Yung objection ko, hindi aral, kundi founder. So napunta siya sa aral, wala naman akong sinabi sa presentation ko na aral. Okay. Si Maria ba, ina ng Diyos? Kapag yan ang pinag-uusapan natin, babang storya Okay. niyan bro. Counter ako, Okay. counter ako. So ganito muna ha. Before doon sa counter objection, yung objection dito yung pagbanggit ng Maria. Counter objection, proceed. Hindi ko tinatanong yung founder. Ang tinatanong ko sa kanya, yung aral nila na si Maria ay ina ng simbahan. Mababasa ba ito sa Biblia o Okay. walang mababasa? Okay, Hindi ako so tumatanong sa founder. okay, so ito yung judgment natin mga kapatid. Since meron akong nadinig kay Brother Eugene, sabi niya hindi pa daw niya nilatag yan. Automatic next question ko yan, bro. Proceed, bro. Mario. Next Okay. question, bro. Okay, tanong ko sa'yo. Sabi mo, si Kristo ang founder ng Katoliko. Tanong ko sa'yo, meron bang mababasa letra por letra? Sinabi ni Kristo, founder ng Katoliko ay si Kristo. May mababasa o walang mababasa? Okay bro, letra por letra, verbatim, wala. But impliedly, meron. St. Matthew chapter 16 verse 18 at batay sa kasaysayan, yan po ang simbahang Romano Katoliko. Next question. Okay, tanong ko sa'yo. Sabi ng paring Katoliko, pinatutunayan mo, true church kayo eh. Sabi ng paring Katoliko, yung katekismo ay hindi importante sa buhay ng tao. Tama ba yung pare o mali yung pare? Okay, bro. 10 seconds bro, hindi ko sasagutin yan dahil out of topic po yan. Hindi naman natin Objection, moderator. What about church? True church ang paksa. Wait lang, bro. Objection ako. Wait lang, bro, Mario. Sa 10 seconds, bro, walang objection tayo, bro, ha? So, proceed tayo sa Tayo. next question. Topic yan bro, kasi hindi naman katisismo Next yung question na, bro. pinag-uusapan namin dito. Next question na, bro. Church and founder, napunta Bro, Eugene, katisismo. next question na, bro. Next Okay, question. next question. Sabi mo, ang tunay na iglesia ay Katoliko at ito ang totoo. Sabi mo na itinatag ni Kristo. Tanong ko sa'yo, lahat ba ng ginawa ng simbahang Katoliko sa kasaysayan bilang pinapatunayan mong totoo ang Katoliko? Tama ba lahat ng ginawa nila sa kasaysayan o may maling ginawa ang Katoliko? Categorical. Bro, 10 seconds pa rin bro. Dahil una, hindi naman natin topic yan kung ano yung ginagawa ng simbahan. Church and founder, not kung ano yung mga trabaho ng simbahan Katolika. Next question. Next question. Okay. Di makasagot. Tanong ko sa'yo, sabi mo walang pangalan na ibinigay si Kristo sa iglesia. Sabi mo yan kaganina. Tanong ko sa'yo, tama ba na ang nakasulat sa unang Timoteo ng 3:15, iglesia ng Diyos na sinabi ng mga apostol at ito ang pangalan ng iglesia? Tama ba ang apostol o nagkamali ang apostol? Okay, Categorical. bro. Tama naman ang apostol na binanggit dyan. Hindi naman yan official name ha. Tama ang apostol nun. Hindi nagkamali. Pero yung iglesia ng Diyos, hindi po yung tatag ni Eliso Soriano kinaaniban mo. That is the Roman Catholic Church. Kaya nga sinabi ni San Pablo, iglesia ng Diyos, dahil Diyos po yung founder, si Kristo mismo. At hindi tayo nagkakalayo sa pananampalataya with regards about divinity of Christ. Tanong, sabi mo kaganina, walang binanggit na opisyal na pangalan ng iglesia. Sabi mo yan, walang binanggit. Tinanong kita, sabi ko, merong binanggit ang apostol sa unang Timoteo 3:15 na pangalan ng iglesia at ito'y iglesia ng Diyos. Tama ba ito o mali? Sagot mo, tama. Tanong ko sa'yo, tama ba ulit na may pangalang binanggit si Kristo at umaming ka na, iglesia ng Diyos? Wala bro. Umaming ka, hindi ka tutol. Tama ang apostol o mali ang apostol? Bro, tama si Apostol San Pablo, bro. Pero hindi yan official name kasi kapag official name yan, yan sana ang pinapangalan ng simbahan hanggang ngayon. Hindi official name ang iglesia ng Diyos. Tinawag nga ni San Pablo Roma 16:16, iglesia ni Kristo. Official name na ba yun? Hindi po yun. At saka hindi naman tayo nagdidebate sa pangalan. We are nag-resolve tayo sa iso kung sino yung founder, hindi sa pangalan. Next question. Okay, sabi mo, batay sa mga historiador, si Kristo ang nagtayo ng Katoliko. Batay ito sa mga historiador. Tanong ko sa'yo, batay naman sa Biblia. Meron bang mababasa? Dahil Biblia ang batayan ng katotohanan. Si Kristo ang nagtayo ng Katoliko letra por letra. May mababasa o walang mababasa? Wala Categorical. bro, sinagot ko yun kanina, in verbatim, wala, as in wala. But impliedly,
Meron naman. At mayroong nabanggit Catholic Church. Do sa Juan 10:16, Catholic Church talaga sa Protestant Bible. So, yun na yun. O, sige, next question. Okay, tanong ko sa'yo, tama ba yung pare na hindi galing kay Jesus ang pangalang Katoliko? Tama yung pare o nagkamali ang pare? Categorical. Bro, hindi ko sasagutin yan. Objection, moderator, pasagutin nyo. Tama ang pare o nagkamali? Puro ano, ayaw sagutin eh. Bro, Puro Wait takbo. lang mga kabatid. So, mauna tayo sa objection ni Mario na doon sa pagsagot ng tanong. Brother Eugene, may counter objection ka or hahatol ito na? ay counter objection ko. Hindi ko sasagutin yan, bro. Dahil hindi naman namin issue dito, church, kung ano yung pangalan, nagkamali ba yung pare o hindi. Church and founder. O Okay. yan. So, ganito mga kapatid. Counter ako, moderator. Patutunayan niya, totoo Katoliko eh. Wait lang. Sumagot siya, huwag siya tumakbo. Wait lang, Brother Mario. So, ganito, bro. It seems doon sa counter objection kasi yung hindi pinag-uusapan ba or wala doon sa topic. Usually kasi before ako mag-judge sa mga ganon na objection, tinatanong ko muna yung nagtatanong kung ano yung kinalaman dito sa topic na si Kristo, yung galing ito kay Kristo yung Catholic. Bro Mario, bakit mo tinatanong yan? Okay, at kasi ang pinag-uusapan dito, True Church, patutunayan niya, Katoliko ang itinatag. Kaya ayon sa kanilang aklat, pinapakita ko kung kaya nilang tayuan to. Huwag nilang takbuhan. Okay. Pare ang sumulat nito eh. Okay, Hindi okay. galing kay Jesus ang Katoliko eh. Okay, so ganito. It doesn't matter kung it follows or not ha. Sa moderator talaga pag kinoconnect niya sa topic, yung question niya, tinatanggap ko yan as a valid question. Pero kung merong problem sa question, pwedeng gamitin yung 10 seconds. So, Brother Eugene, sasagutin mo ba, bro? Okay. Bro, 10 seconds. Proceed, bro. Ako bro, dahil hindi naman pinag-uusapan namin I'm dito sure. yung pangalan. This is all about church and founder, not the name. Sige. Next question. Okay, next question. Ayon rito sa inyong sulat ng pare, galing kay Jesus ang tungkulin ng Santo Papa. Tanong ko sa'yo, ito bang sulat ng pare? Nakasulat ba to sa Biblia? May mababasa? O walang mababasa categorical? Bro, out of topic, objection. Libro nyo to eh, sagutin mo. Okay, Wait lang. Objection mo na, Kasi Brother ito, Eugene. Ano yan? Yung objection ko, hindi kami nagdidebate dito with regards about tungkulin ng mga Santo Papa, the obligation of the Pope. This is all about church and the founder. Okay. Out of topic na yan, Santo Papa. Counter objection, Brother Mario. Unang-una, pinatutunayan niya, totoong iglesia ang Katoliko. Kanina pa siya nagsasalita sa mga presentation niya. Kaya ayon sa libro nyo rin, pinapatunayan ko, hindi tunay, pare ang may sabi. Tama ba yung pare o mali ang pare? Sumagot ka, wag kang tumakbo. Okay. Okay. Proceed, bro. Sasagutin ko yan, bro. Proceed, bro. Sasagot. Yung ginamit ng librong ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang protestante, tama ang sulat sa pare, pero ang sulat na yan na iminang pare, ibig sabihin, pahayag po yan ng Iglesia ni Cristo, pinutol mo. Oh, kaya sinabi doon ni Father, Okay. kung tuloy Wait mo lang. yun yung basa, Next question. Next question. Sabi mo, tama yung pare. At ang sabi ng pare, hindi galing kay Kristo ang Katoliko. Tanong ko sa'yo, yung bang pare na yon ay nagsasabi ng totoo? Dahil sabi mo, tama siya? O nagsinungaling ang pare? Yes bro, tama siya. Yes. Sa rason po yan ng Iglesia ni Cristo at ang karugtong Tama na siya. pinutol Wait lang. mo, Sumagot ka. At ang karugtong na pinutol mo, sabi ng sampare, galing kay Jesus ang itinatag ni Jesus ang Iglesia nga ito'y tinawag ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Bakit mo yan pinutol? Okay, next Next question. Tanong ko sa'yo, tama ba ang aral ng Katoliko bilang pinapatunayan mong tunay na si Maria ang tagapamagitan? Tama ba ito? Nakasulat sa Biblia o walang nakasulat? Time na. 7 minutes Ayun na, time. bro. Ano Okay. ba si- So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng negative sa affirmative. So, dako tayo sa ating negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna kay Joel Ondango. Pangit pakinggan pag ang mga nagde-debate ay mga kulturen. Shoutout din kay Pio Oliveros. Wala iyan sa kung anumang name na tinayo. Ang pinaka mahalaga kung saan itinayo.
sa kung saan itinayo doon nakabatay ang kaligtasan ng simbahan. Inaangkin ng mga RCC, CFD defenders na kay Kristo raw tinayo means si Pedro na tao ang sandigan ng kaligtasan ng mga Romano Katoliko. Mahaba yung comment niya, shoutout na lang. Ryan Rivera, hirap talaga, puro kwento lang. Shoutout din kay Leluch Labena, maari rin i-claim ng MCGI ang buong iglesia na iyong ina ang kinin. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Jeramil, ang aga. Shoutout sa dalawang debater. So, mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at dako tayo sa negative presentation. Brother Mario, your time starts now. Okay, sabi niya, kaganina narinig nyo, no? Sa debate, pag walang naibigay na ebidensya, talo. Ngayon kapatid, no? Nagpakita tayo ng ebidensya. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika at ang sumulat si Father Juan Trinidad SJ. Yan. Hindi niya masagot. Tapos nung tanungin ko siya ulit, umamin din tama daw ang sulat ng pare. Sa makatuwid, bagsak na ang kanyang pagiging affirmative. Umamin siya hindi galing kay Kristo, ang Katoliko. Tama ang pare, sabi niya. Yan mga kapatid, no? Alam niya mga kababayan, mga kapatid, meron pa silang aral. Kasi patutunayan mo, true church eh. Kasali to eh. Si Birhen Maria ang tagapamagitan. Yan. Sabi ng Deuteronomio ng 12:32, kung anumang bagay ang iniutos ko sa inyo, ay siya niyong isasagawa. Huwag niyong dadagdagan, ni huwag niyong babawasan. Ang ginawa nila, dinagdagan nila. Naging tagapamagitan si Birhen Maria sa aral ng Katoliko, Roman Catholic Faith. Ngayon mga kapatid, no, gibain mo yan, patunayan mo, hindi nyo aral to. Si Maria, tagapamagitan sa inyo eh. Wala to sa Biblia. Kung may mabasa ka, si Maria, tagapamagitan, talo na ako. Pag wala kang nabasa, talo ka. Ha? Yan ang una kong posting itinatayo sa'yo. Ngayon mga kapatid, no? Meron pa silang aral, oh. Ito, Compendio Historica de Religion. Yan mga kapatid, oh. Yan, oh. Ano ang nasa dulo ng sandalyas ng Papa? Isang krus na ginto. At iyon ang hinahagkan ng mga lumalapit at marunong gumalang sa Santo Papa. Yung palang krus na ginto na nasa paan ng Papa, ayon sa kanilang aral, na isinulat din dito sa Scriptura Sagrada at Historia Ecclesiastica ng mabuting maalaman at dapat sampalatayaan ng taong Kristiyano ayon sa aral at aklat ng Katoliko. Yung sandalyas ng Papa, pinapahalikan, hinahagkan. Yan. Sa kayo nakakita sa Biblia niyan, halikan mo paan ng Papa yung sandalyas. Kaya maling aral yan eh, mali ang iglesia nyo eh, marami kayong idinagdag sa Biblia eh. Yan mga kapatid, no? Sa Biblia mga kapatid, merong pangalang ibinigay ang Diyos na tinatawag na Iglesia ng Diyos. Sa unang Timoteo 3:15, sabi diyan, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman ninyo kung ano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang Iglesia ng Diyos na buhay. Yan, meron palang bahay ang Diyos na tinatawag na Iglesia ng Diyos na buhay. Sabi niya kaganina, wala daw ibinigay si Kristo na pangalan ng iglesia. Pero tinanong ko siya kaganina, sabi ko, tama ba si Apostol Pablo na merong pangalan ng iglesia at ito'y iglesia ng Diyos? Pangalan ito ng iglesia, tama ba si Apostol Pablo o mali si Apostol Pablo? Sumagot siya, tama si Apostol Pablo. Sa makatuwid, tanggap niya na may pangalan palang ibinigay, iglesia ng Diyos nakasulat. Sabi niya, wala raw. Hindi raw to proper name. Mga kapatid, no? Sinulat na nga eh. Kayo lang ang problema, nagdadagdag kayo sa kasulatan eh. Bakit? Noong 1870, sa Konsilyo ng Vatikano, isinulat rin ng pare, ang pangalang Iglesyang Katolikong Romano ay iminungkahi, ngunit ito ay tinanggihan. Yung pangalan palang Katoliko, iminungkahi ito eh. Pero tinanggihan. Bakit? Ang mga obispo na nagtitipon-tipon ay nagkakaisang nagpasya sa opisyal na pangalang ito, ang banal na katolikong, apostolikong Iglesyang Romano. Nung tanggihan, matigas ang ulo ng mga obispo, tinanggap na nila katoliko ipapangalan sa iglesia. Ibig sabihin, 1870 nagsimulang ikapit ang katoliko sa pangalang simbahan ng katoliko. At idinagdag nila ang salitang Roma, na ito ang nagpapatotoo na ang sentro ng simbahan ay tumutukoy sa Roma. Idinagdag nila yung Roma sa iglesia.
Pero sa Biblia, ang nababasa, iglesia ng Diyos. Ano ba ang iglesyang inuusig ni Apostol Pablo? Katoliko ba? Hindi. Unang Korinto 15:9. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-uusig ko ang iglesia ng Diyos. Nakalagay, iglesia ng Diyos. Hindi katoliko. Ngayon, si Pablo, nung inuusig niya yung iglesia, saan siya nakaanib? Katoliko ba? Hindi, iglesia ng Diyos ang nababasa eh. Galatians 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nung nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Hindi katoliko. Bakit? 1870 lang nagpasya ang mga obispo. 1870. Gawa-gawa ng tao. Sabi ng Biblia sa Ecclesiastes 3:14, sinulat ni Haring Solomon, sabi niya doon, walang maidadagdag ni walang maibabawas, sapagkat ginawa niya ito upang ang tao matakot sa kanya. Yun ang sabi sa Biblia. Bawal ka magdagdag, bawal ka magbawas. Ano ginawa ng Katoliko? Tinapitan ng Katoliko ang iglesia at umamin ang pare na hindi ito galing kay Jesus. Aminado pare. Kaya tinanong ko siya kaganina, tama daw yung pare. Sa Biblia mga kapatid, merong pinili ang Diyos na bahay. At sabi ng Diyos ay Ikalawang Kronika ng 7:16, sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. Yung bahay pala ng Diyos, doon magpakailanman yung kanyang pangalan. Kaya ang iglesia, pinangalanan sa New Testament, iglesia ng Diyos. Hindi katoliko. Kasi ang katoliko, hindi naman ito pangalan ng Diyos eh. At yung katoliko na yan, saan nila kinuha yan, kapatid? Doon yan sa Spanish Bible, sa La Sagrada Biblia, na sa Acts 9:31, Spanish Bible, Iglesia Katolika Apostolika Romana, wikang Spanish. Doon nila kinuha. Pero sa original na sulat ng Biblia na isinulat ng mga apostol, doon sa Salen, Ecclesia Catholes, ang original. Ginawa nila, pilit nilang ipinapasok yung salitang Katoliko na ipasok na pangalan sa iglesia. Kaya lumalabas sa Jeremias ng 28 ng 8 or 9, pagka sinungaling ang nagpapahayag, hindi ito mula sa Diyos. Bakit? Sinungaling dinagdagan ginawang Katoliko Kung tunay kayong iglesia, ilalagay nyo kung ano yung nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin, gumagawa kayo ng sarili nyong mundo. Kaya sa Biblia, sabi sa Galatians ng 1:8, sabi ng mga apostol, kahit mat kaming mga anghel na mula sa langit, ang mangaral ng iba sa ebanghelyong aming pinapangaral sa inyo ay matakwil. Kaya itatakwil kayo Iba yung ipinangaral nyo, Katoliko Wala naman sa Biblia, aminado ka, tinanong kita, meron bang mababasa si Kristo, itinayo ang Katoliko, letra por letra? May mababasa o walang mababasa? Wala. Ayon lang sa historiador. Ayon sa historiador, mababasa Katoliko. Ayon naman sa Biblia, meron bang mababasa? Itinayo ni Kristo ang Katoliko at ito'y galing sa akin, sabi ni Kristo. May mababasa o walang mababasa? Wala. Ayon lang sa historiador. Ito pa lang to, sa mga kwentong pagong, naniniwala pala tong mga to. Kapag nagkwento ang obispo nila o yung mga kung sino-sino sa kanila, pinaniniwalaan na nila. Pero kaganina, tinatanong ko siya, tama ba na si Birheng Maria ay ina ng simbahan ayon sa inyong aral? Sabi niya, hindi ko nilatag yan. Tinatakasan niyo doktrina niyo Pare ang may sabi niyan bakit tinatakbuhan mo? Maria ang ina ng simbahan. Si Maria ang ina ng simbahan. Yan pare ang may sabi Si Maria, ina ng simbahan. Tapos ayaw mong sagutin. Bakit? Kokontra ka sa pare. Kaya hindi mo kayang sagutin. Doon pa lang bagsak ka na Kaya marami kang marami ka doon pa lang sa mga tanong ko sa iyo 10 second. Hindi mo kayang harapin yung mga tinatanong ko sa iyo Aral nyo to Aral nyo yan. Bakit hindi mo kayang sagutin? Hindi mo kayang sagutin yung aral nyo? Ito pa mga kapatid Tingnan natin Sabi diyan, ang Santo Papa Ama ang pinakamataas na ama ng kaluluwa dito sa lupa. Yan Ang sumulat din yan, pare. Sa Biblia, ang nakasulat,
Huwag niyong tawaging inyong ama ang sino man tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. Pero sa kanila, wala sa Biblia to eh. Ang Santo Papa, pinakamataas na ama ng kaluluwa dito sa lupa. Sinulat yan ng pare, oh. Ayan, oh, si Juan Trinidad, oh. Ha? Oh. Hindi mo kayang tayo ang doktrina nyo, kaya hindi mo kayang patunayan totoo iglesia nyo. Umamin ka na eh, tama si Pablo eh. Tama rin yung pare, hindi kayo galing kay Kristo. Umamin ka eh. O, ano pa itatayo mo ngayon? Ano pa ilalaban mo ngayon? Aminado ka, hindi kayo galing kay Kristo. Tama yung pare. Yung pare ba nagsasabi ng katotohanan o hindi? Nagsasabi ng katotohanan, tama yung pare o hindi kayo galing kay Kristo. True church yan, kasama yan sa true church. Patutunayan mo, itinatag kayo ni Kristo, galing kayo kay Kristo. Kaya kasama yan. Time na po. Dako tayo mga kapatid sa unang cross ng affirmative. Proceed, Brother Eugene. Okay. So once again, magandang umaga. At kay Brad Mario, salamat sa iyong presentation, sa iyong pag-iba sa aking tema. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ginamit mo yung libro na sulat po ni yung libro na sulat ng isang paring si Juan Trinidad. Ikaw po ba'y naniniwala sa statement ng pare dyan? Yes or no? Yes, naniniwala ko hindi galing kay Jesus ang Katoliko, sabi nung pare. Yung pangalang Katoliko, kasi nga 1870, umaamin din naman kahit si Jando Alabado, may record sa Facebook. Pinangalanan nyo lang Katoliko ang iglesia. Si Jando Alabado rin na may sabi niyan. Ewan ko kung tutol ka kay Jando Alabado. At nakasulat talaga yan. Kaya nga ayaw lumaban ni Jando ng ganito eh. Gusto niya ibang paksa eh. Oh. Pinangalanan nyo lang. Question. Kasi naniniwala ka sa pare. Ang karugtong sa binasa mo, galing kay Jesus ang itinatag ni Jesus. Ang iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Naniniwala ka sa pare o hindi ka naniniwala sa statement ng pare? Naniniwala ako sa paring kontra-kontra yung aral nyo. Dito, hindi galing kay Jesus ang pangalan. Pagdating sa baba, galing kay Jesus ang iglesia. Pagdating naman dito, galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa, hindi mababasa sa Biblia. Kontra-kontra ang sulat ng pare, kaya mali-mali. Naniniwala ako sa pare na mali-mali siya. At yung aral nyo, mali-mali. Ito, ebidensya. Tanggap mo eh. Alam mo, nakasulat eh. Kontra-kontra. Okay. Bro, yung ginamit mong iglesia ni Kristo at iba't ibang sektang protestante, tanong ko lang, yung pahayag na yan, pahayag ba yan ng iglesia ni Kristo na kinot ng sampari o pahayag mismo yan ng sampari? Pahayag to parehas. Kinot to at pahayag din to mismo ng pare. Yan, na talagang hindi kayo galing kay Kristo, yung pangalang Katoliko. At 1870, maraming istorya na nandiyan na, kalat-kalat na, talagang aminado ang Katoliko. Kahit nga si Jando aminado siya, pinangalanan nyo lang Katoliko ang iglesia. Dinagdagan nyo pa nga ng Roma Mali yun dahil sabi sa Biblia, huwag nyo dadagdagan, huwag nyo babawasan. Kaya malaking kasalanan ng ginawa nyo sa Diyos. Pinalitan nyo pangalan ng iglesia, hindi yan ang utos ng Diyos. Okay, next question. Yung bang pahayag na yan, ay pahayag ba yan mismo ng pare? Official teaching ba yan mismo ng pare? O pahayag yan ng iglesia ni Kristo na kinot lang ng isang pare? Parehas! Talagang turo ng pare yan. At ang sabi ng pare, tinataas niya nga yung Santo Papa Objection, bro. Hindi ko naman Objection. tinatanong kung parehas ba yun. Ang tanong ko, Sagot ka parehas, Wait moderator. lang bro Mario ha. hindi ko naman sinabing tinanong na parehas ba yun o hindi. Ang tanong ko yan, bro, sang-ayon ka ba na yung kinuha ng isang pare na kinot niya sa Objection ako, Wait moderator. lang bro Mario ha. Objection ako. Oo, may counter objection lagi naman. Gusto ko lang maintindihan mo na yung objection ni Eugene ha. So, Okay. continue bro Eugene. Okay. Yung sang-ayon ba siya sa kinot niyang libro na yung pahayag ng isang pare ay hindi mismo pahayag yan ng pare, kundi pahayag yan ng iglesia ni Kristo na kinot ng isang pare? Sang-ayon ba siya dyan o hindi? Okay, counter objection Yes! meron ba? Okay, proceed. Masagot mo. Ang counter objection ko, sabi ko nga, parehas, pahayag ito ng pare na kinote ng iglesia ni Kristo kasi nga talagang sinulat yan ng pare. Hindi naman Okay, sila okay. nagsisinungaling at sabi ng pare, hindi talaga galing kay Jesus ang Katoliko.
Okay, so I Tama think nga, sabi niya, umamin na siya eh. okay, so ganito ang judgment natin diyan. Yung parehas kasi yung both ba. Tinatanggap ko 'yun as a valid answer. Tapos meron pa siyang binanggit kanina yung sa unahan na parang yes at parehas. So tinatanggap ko to as a valid answer ha. So proceed lang, Brother Eugene. Okay na 'yan. Okay. Next question. Ang sabi ng isang iglesia ni Kristo na hindi galing ang salitang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana in a response po ni Father sa pahayag ng Iglesia ni Kristo. Objection, moderator. Negative na 'yan. Hindi lang Iglesia ni Cristo ang nagsabi niyan. Si Juan Trinidad mismo ang nagsabi niyan. Isinulat yan ni Juan Trinidad ayon Okay, sa librong Katoliko. Bro, ito yung tanong ko, bro. Yung pahayag ng Iglesia ni Kristo, inot ni Father Juan Trinidad. At in a response po sa Iglesia ni Kristong pahayag ni Father Juan Trinidad, ano ang sagot ni Father Juan Trinidad sa response po ng isang Iglesia ni Kristo? Okay, sagot ano daw? Ang kinote ng Iglesia ni Kristo, yung sa protestante. Pero yung itong hindi galing kay Jesus, ang pangalang Katoliko, aklat nyo to, hindi ito kinote. No, objection. Ang sumulat niyan pare, ikalawang limbag, L. Price Manila, Objection mo pahina na. G. Wait lang. Objection mo na. Bro Eugene, anong objection, bro? Batay po sa karugtong ng librong binasa niya, ano ang response o sagot ni Okay. Father Juan Trinidad sa isyo ng Iglesia ni Cristo? Anong sagot? Basahin Okay, niya. so ganito ang Ayan, objection. ang sagot, tignan nyo ha. Wait lang mga kapatid para maging ano tayo dito kasi pinasok nyo sa objection. Ang objection dito, gusto ko lang i-analisa ay yung respond daw. Ngayon, Brother Mario, meron ka bang counter objection or hahatol na ako? Okay. Ang counter objection ko, sinagot ko na yan kanina, kontra-kontra ang sulat. Galing kay Okay, Jesus, okay. hindi galing kay Jesus ang pangalang Katoliko, maya-maya sa baba, galing daw kay Jesus. Okay. Kaya kontra-kontra sulat ng pare. Okay. Nalilito ako sa aklat nila, kaya mali-mali talaga eh. Okay, so ganito mga kapatid ha. Ang objection dito at ang question, yung ano. Ngayon, open-ended question naman, kahit anong isagot dyan na explanation, tinatanggap ko as a valid answer kahit patama yan or mali ha. So, ang question again, ano daw yung respond? Brother Mario, I think ready ka nang sumagot. Proceed bro. Sige. Sabi diyan, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sabi nung pare, hindi galing kay Jesus. Ngunit gaya ng sabi ng Ingles, arose by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Pero ang pangalan, dapat talagang pagtalunan niya. Nasa Biblia yan eh. Kaya yung pare, Next mali question. talaga eh. Okay, next question na lang. Pinutol niya. Next question. Ito bro, di ba pinatunayan ko na si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katolika? At tinutulan mo naman, ang tanong, sinong founder ng simbahang Katolika kung hindi si Kristo? Kailan niya itinayo at saan niya itinayo ito? Ang paniniwala ko dyan, ang founder nyo, hindi si Kristo, tao. Tao ang nagtatag. Kasama na dyan si Constantine, sa mga history nyo, si Ignatius, kung iba't ibang pari ng obispo. Kasi wala naman kayo talagang original na batayan sa Biblia eh, dahil mga aral nyo, puro wala sa Biblia. Gawa-gawa ng tao. Gaya nito, yan o, si Maria, ang makapangyarihan Diyos. Yan o, si Maria, makapangyarihan Diyos din sa aral nyo eh. Kaya mo bang tutulan to? May libro ka na hindi to nakasulat? Next Ha? question. Okay. Si Maria, makapangyarihan Next Diyos? question na. Si Constantino, binanggit mo, isa sa mga founder. Saan mo nababasang standard references na si Constantino ay founder ng Roman Catholic Church? Ang sagot ko, kapatid, marami, hindi lang si Constantine, pati yung mga naunang papa. Lahat ng aral nyo, imbento at gawa-gawa, puro istorya na galing lang sa inyo. Kaya nga kahit istoryang galing sa inyo, nagkakagulo-gulo na kayo eh. Si Maria, makapangyarihan Diyos sa aral nyo. Yan, ilabas mo, tutulan mo, labas mo yung libro mo nito. Nakasulat to sa inyo eh. Yan sinulat ni Imprimatur ni J. Jovellanos, page 63. Sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat, o Santa Maria. Ilang minuto? Mali ito eh. Next question. 40 Wala sa Bible seconds. to eh. Next question na. Okay. 40 seconds. Next question. Saan mo nababasa standard references na yung mga binanggit mo, Santo Papa, si Constantino ay founder ng Simbahang Katolika?
O, eto, papakita ko sa iyo. Sige. ang ilan Papakita natin si Constantine galing sa kanyang Katoliko. Moderator, hanapin, puntahan ko lang yung message, ha? Tingnan natin. 20 seconds yun, bro. Okay lang ba? Maandar yung Oo. time mo. Papakita ko sa latag ko kung maubos yung oras. Next Meron ako question. dito eh, Next question 3:15. na. Itinatag ni Constantine. Next question. 20 seconds. Next question. Yung bro, ilang minuto na bro? Seconds lang, bro. Okay. Next question. Batay sa ginamit kong referensya kaninang kasaysayan ng daigdig, si Kristo ay nasa simbahang Katolika. Ano ang narinig mo sa binasa ko? 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. At shoutout mga kapatid sa ating nasa live, si Brian Ryan, sabi niya, giba ang Catholic, isusunod si Jared. Shoutout din kay Michael Ratirino, si Ignatius daw, pati si Constantine, di pa pinapanganak si Constantine, may Katoliko na sa Roma. Talo ka na, Mario. Shoutout din kay Pastor Ryan Puentes, wala na din na masagot. Shoutout din kay Bro Ryan Rivera, giba na ang Catholic, isunod na si Jared. Ito yung kanina. GM DGC, mali ka nga, Katoliko, hindi ang Panginoong Jesus ang nagtatag ng Katoliko. Ang tinayo ng Panginoong Jesus, Iglesia ng Diyos, hindi Katoliko. Shoutout din kay Pastor Ryan, ignorante talaga ang mga alipores ni Eli Boy, pati si Ignacio at Constantine naging founder na ng Roman Catholic Church. Shoutout din mga kapatid dito kay Orly Donaire, wasak ang RCC. Shoutout din kay To Lucis Rafael, ang naglagay ng pangalan sa Katoliko, ang mga bishop na assembled sa Vatican noong 1870. Shoutout din kay Ralph Tabilo, kay Ryan Rivera, salamat po sa Diyos, sabi niya. At dito kay okay. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal ng ating affirmative. Again, ang ating topic na pinag-uusapan ngayon mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan sa live, matutunayan ng ating affirmative na ang Iglesia Katolika ay galing kay Kristo at tayo ni Kristo ayon sa Biblia at referensya. Brother Eugene ng Roman Catholic, your time starts now. Rebuttal. Okay. So, salamat Mr. Moderator. Itong ating katunggali, napakasinungaling talaga. Gumamit ng mga Xerox na libro, pinuputol-putol naman. Di ba? Pinuputol-putol naman niya yung libro. So, ibig sabihin, may dinaya po siya. Di ba? Sa pagkakalam natin, yung demonyo, siya yung mandaraya. Pero hindi ko alam ito si Mario, bakit nagawa niya dayain yung Katoliko sa libro mismong Katolikong ginamit niya. Ito, Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante. Ito tayo sa pang-7. Ito yung sabi, kaya nga't ang dalawang pinakamalaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Katolika Romana ay nauwi sa una. Ang nauna, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Pangalawa, ang ikalawa, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pahayag po yan ng mga guro o ministro ng Iglesia ni Cristo na kinot ng sampari at binigyan niya ng kasagutan. Kaya nagtanong ako sa kanya, ano ang in a response of that quotation, in a response of that kanini ang pahayag po na sampari, pahayag po na isang ministro, ano sagot ni Father Juan Trinidad? Ang binasa niya ito, ngunit gaya ng sabi ng mga English, a rose by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtatalunan, kundi ang katotohanan. Sabi ni, diyan lang siya, binasa niya, galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa at nagbigay siya ng konklusyon agad. Hindi niya binasa yung karugtong na sabi, galing kay Jesus ang itinatag ni Jesus ang iglesia na ngayon tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi niya binasa, mabubuking kasi siya.
Anya, sabi po, ito ha, meron akong video ipi-play. Play natin to. Ayan ha. I-play natin tong video ito. Ayan. Ayan o. Dali lang ha. Mag-play tayo ng video. Oh, tignan nyo. Mismong si Soriano ang nagsabi na 2,000 years ago, itinayo ang Iglesia Katolika. Sabi ni Soriano, hindi ko kilala taong yon. At siya, nakikilala daw niya. Sabi niya, si Constantino, yung mga Santo Papa, wala naman standard references. Malinaw ang binanggit ni Soriano na 2,000 years ago pala ang simbahang Katolika, ano yung Kristiyano at anong iglesyang dumating sa Pilipinas 1521 na siyang nag-Christianize sa buong Pilipinas. Kayo ba? Hindi ang Iglesia Katolika. Kayong tinanong ko sa sinong founder, tao daw. Sinong tao? Nagbigay sa iyo mga Santo Papa, si Constantino. Kaya nga sinuway ka ni Ray Puentes, ang pastor ng Baptist sa comment section, na kasi ginawa mo founder yung mga Santo Papa. Kadami Santo Papa. O sino Santo Papa? Pangalanan mo. Kung sasabihin mo si Pope Leo, so ibig sabihin, nung panahon na hindi pa na-elect si Pope Leo na Santo Papa, wala pang Iglesia Katolika. At saka napunta ka naman ng aral, di naman aral yung pinag-uusapan natin dito. Sabi niya, o hindi official name niya. Sabi niya, official name talaga yung yung nasa unang Timothy 3 sa Iglesia ng Diyos. Bakit ang sabi sa Young's Literal Translation na Biblia, sabi po sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, and if I tarry that you may know how it beloved they conduct themselves the house of God, which is assembly of the living God. Sinabi bang iglesia ng Diyos? Assembly of the living God. Kung official name yun, bakit hindi sinabing iglesia ng Diyos? Church of God. Bakit sinabi na assembly of the living God at hindi naman ito tungkol sa pangalan yung pinagdidebatihan natin? Di pa daw buhay si Soriano, di pa niya nakikilala, pero itong si Mario, advantage na kaysa sa founder niya. Nakikilala daw niya yung Santo Papa, si Constantino. Kita nyo? Hindi pa daw siya tao 2,000 years ago. So, ibig sabihin, si Soriano na nga umamin na yung simbahang Katolika nag-exist na 2,000 years ago. Pat sabihin ni Mario, wala pa. Hindi si Kristo yung nagtatag. Nako naman Mario, akala ko ba itong si Mario magaling ito sa larangan ng debate kaya ako na-challenge? Ano ang sabi po sa yung history, Clollier's Universal Encyclopedia? Di ba? Ang banggit doon sa Clollier's Encyclopedia, the two definitions given above are equally valid in the since the Catholic Church is the body of believers baptized into the Catholic Church of God, into the Church of God. And it includes all members. Kita nyo? So, ibig sabihin pala, ito, mayroon pa akong isang history Young Student Encyclopedia. For the first 1,000 years, all Christians were member of the Roman Catholic Church. Kung hindi si Kristo, sino? Wala siyang nabigay. Sabi niya, Santo Papa. Marami Santo Papa, simbahang Katolika. Sino Santo Papa na yan? Pangalanan mo. Kasi kung mayroon kang babanggitin Santo Papa, yung sumunod na Santo Papa, salamat Mr. Moderator, yung sumunod na Santo Papa, siya ba rin yung founder? Nagtayo ulit. Kahit yung unang tinayo na Santo Papa, nagigiba. Hanggang sa pumalit yung mga Santo Papa, iba yung founder. Hindi po ganon. Sabi dito sa history,
The Catholic Church is the body of believers baptized into the Church of God. Yung mga Catholic Church pala, sila yung mga baptized sa Church of God. Bakit sinabi? Dahil ang founder ay si Kristo Diyos. Kaya sinabi Church of God. Kasi God naman talaga si Kristo. Kundi siya Katoliko, hindi ka mabautismohan sa Church of God. So, kailangan magkatoliko ka muna, Brother Mario, ha? Mr. Moderator, lang oras na. Ilang minuto? Alright. So, ayan, malinaw ang mga ebidensya presentation. Ito lang si Mario, nakakatawa. Ba't yung nasabing nakakatawa? Nag-present siya ng kanyang mga tanong out of topic. Napuntang doktrina, napuntang catechism, napuntang Santo Papa. Hindi naman it's all about Pope, hindi naman it's all about the motherhood of Mother Mary sa kanyang pagiging Theotokos. Ibang usapan na po yun. Yung mga tungkulin na Santo Papa, the obligation of the Pope, ibang usapan na yon. Yung pagkatungkol sa pagkaina ng Diyos kay Santa Maria, ibang usapan na yon. Ayun lang, yung parang medyo malapit-lapit do sa tema, yung pangalang Iglesia Romana Katolika daw, hindi galing kay Kristo, yan yung sinakyan ko. Pero pinutol naman yan yung libro. Napakasinungaling talaga itong si Mario. Supposedly, kung totoong mangangaral ka, dapat kinumpleto mo yung baso sa libro. Hindi yung may puputulin kayong pabor lang sa kung ano napasok sa utak mo at pananampalataya. Cherry picking po yan eh. Policy of cherry picking yun. Yung bang cherry picking na kung ano yung gusto mo, yun yung kukunin mo. Yun yung pipick upin mo. Kung rider ka talaga. Kung ano yung mga parcel na ay di-deliver mo, yun na yun. Huwag mong pili ka lang. Ito lang kasi malit. Ito lang. Huwag yan. Masyadong malaki yan. Hindi ka tunay na rider. Kung bagay ika nga, kung dyan sa analohiya na ibinigay natin. Kaya ikaw, di ka tunay mangangaral. Mangangaral na bulaan po ito si Mario ayon po ni San Pedro na may mga magsidatingang mga bulaang mangangaral. Ito. Bulaang mangangaral ito eh. Ultimong libro. Puputulin pa to deceive Catholic. Kung ikaw ay Katoliko na walang alam sa libro na yan, siguradong mapapaniwala ka talaga ni Mario. Yan po yung libro na yan. Ginamit din yan ng Iglesia ni Cristo. Natatag ni Felix Manalo. Ginamit din nila yan bilang reference. Si Mario, ginamit din niya. Yun nga lang, wala siyang original Xerox. Alright, sige. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Siyempre, dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Mario, ng MCGI, 7 minutes. Your time starts now. Okay, sabi mo, pinutol-putol ko ang libro. Ang nakasulat dito, hindi galing kay Jesus ang Katoliko. Ang pangalang Katoliko. Tuloy natin sa baba para hindi pinutol. Baka sabihin mo pinutol. Galing kay Jesus ang Iglesia Katoliko. Tanong ko sa iyo, tama ba na kontra-kontra ang aral ng inyong simbahan? Tama ba yung sulat ng pare o mali ang pare? Hindi naman nagkamali ang pare at hindi nagkukontrahan. Una, tama ang pare. Categorical, Bro Rasa, tama ang pare o mali? Tama nga, sinabi ko na kanina pa yan, tama pare. Pero yung sinabi sa pare na yan, hindi po yan kanyang sariling sulat or sinabi. Kundi, payag po ng Iglesia ni Cristo yan, kinota sa pare at binigyan ng kasagutan. Yung nga lang, pinutol mo yung sagot. Next question. Okay, so tanggap mo na nagkokontraan yung sulat ng pare at tama yung pare. Sa ibabaw, hindi galing kay Jesus ang pangalang Katoliko. Sa baba, galing kay Jesus ang Katoliko. Tanggap mo na nagkokontrahan ito, tama yung pare. Sabi mo, o babaguhin mo yung sagot mo, o tama pa rin ang pare. Categorical. Bro, hindi ko tanggap na nagkukontrahan ng pare. Tama yung pare. Tama ang pare, o babaguhin mo ang sagot mo. Categorical, moderator. Okay, gusto kong i-ano muna, i-emphasis yung pagpipilian, tama or ang pare or nagbabago. Brother Eugene, pipili ka ba doon? Okay, bro, yan nga, pinili ko, tama yung pare. Proceed. Nag-explain ako bakit tama yung pare. Tama naman siya sa kanyang kinot. Hindi naman siya nagkakamali sa kanyang kinot. Talagang tama siya, napahayag talaga ng Iglesia ni Cristo yun. Yung kasagutan niya sa kinot niyang pahayag galing sa mga guro ng Iglesia ni Cristo, yung hindi mo binasa, tama din yun. Ano ka man.
Okay, next question. Sagot mo, tama yung pare na nagko-kontra-kontra aral nyo at sulat niya. Tanong ko sa'yo, paninindigan mo ba yon o hindi mo paninindigan? Paninindigan Categorical. ko yan, bro. Una, si Father tama siya. Anong tama niya? Nagput siya ng iglesia, pahayag ng iglesia ni Cristo. Tama ba ang pahayag ng iglesia ni Cristo? Tama yan kasi talagang binigkas naman. Kung hindi binigkas ng iglesia ni Cristo, maaaring magkamali ang isang pare. Baka sabihin ng iglesia ni Cristo, hindi naman namin pinapayag yan. Pero binigyan na niya ng sagot, tama din siya sa kanyang sagot. Yes, of course. Okay. Ang tinanong ko sa'yo, sabi ko, tama ba yung pare na nagko-kontra-kontra ang aral nyo at yung mga sulat niya? Tama yung pare o mali ang pare? Sagot mo, tama yung pare at paninindigan mo. O, next question na ako. Tanong ko sa'yo, sabi mo kaganina, kilala ni Soriano ang nagtayo ng Bro, iglesia, hindi, bro. si Constantine. Tama ba yon o mali? Mali yung pag-unawa mo, bro. Mali. Dahil sabi ko, hindi kilala ni Soriano. Ikaw, advantage ka pa kay Soriano. Nakikilala mo. May mga Santo Papa, si Constantino. Si Soriano, sabi niya, hindi ko pa nga kilalang nagtayo. Dahil hindi pa ako pinapanganak noon. 2,000 years ago. Kita mo? Ito. Tama ba si Gitgano? Naluhuran siya ng mga pare? Tama si Gitgano? O mali si Gitgano? Naluluran siya ng pare? Objection, Mr. Moderator. Pa-off mo na yung ano, pa-off mo na yung Ano ba yung audio bro ha. Sa objection muna tayo. Brother Eugene, ano yan? wala na sa topic yung luluhuran si Father Darwin Gitgano. Okay. Okay. Counter ako. Objection. Proceed. True Church kasi ang pinatutunayan dito, siyempre, yung mga maling aral sa simbahan, kasali to. Kaya tanong ko, sagutin niya, tama ba si Gitgano, naluran siya ng pare, o mali si Gitgano? Okay. Sumagot siya, aral to eh. So ganito. Kasama to sa True Church. Okay, so ganito mga kapatid. Pwede naman i-explain ni Brother Eugene yung sa 10 seconds bro. Kung merong problem sa question, gagamitin mo ba Sige. bro? Eto bro, 10 seconds. Proceed, bro. Una, we are not talking here about doctrines. Kaya nga hindi ko kumakagat sa timam sabi mong doktrina. Church and Founder, kung lulukuran si Father Darwin Gitgano ng mga sakristan, ibang usapan na yun. Hindi na kasali dito sa Next tema question. natin. Next question. Tanong ko sa'yo, tama ba rin ba ang pare na ang katekismo? Katoliko, dapat ang itinuturo ko katekismo. Ikaw magaling sa katekismo. Ikaw magturo. Magkakatesis ka pa. Pareho ang sa katekismo, nag-tuberculosis ka pa. Kasi ang katekism, question and answer. Ano ba yun? Mas mabuti tumuto ka na dito. Wala ka na ng panahon sa Word of God eh. Tututukan mo pa yung hindi naman importante sa buhay mo. Tanong ko sa'yo, tama ba yung pare na ang katekismo, aral ng Katoliko ay hindi importante sa buhay ng tao? Tama yung pare o mali yung pare? Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Pasagutin nyo, ipit na. Wait lang. At hindi ko tatanggapin yung tanong niya dahil out of topic. Hindi naman kami nagta-topic about doctrine o aral, catechism, canon law, etc. We're talking here about church and founder, not the doctrine. Pakiayos na tanong. Okay. So, I think ano na siya ba? Parang doon na concentrate sa pare mga kapatid. At sabi ng ating tinatanong next question daw. So you can pwede namang ulitin or i-rephrase Brother Mario, proceed bro. Okay, ibahin ko na lang yung tanong. Hirap na siya eh. Tanong, sino ang bumuo ng pangalang Katoliko sa iglesia? Sinabi ba ni Kristo ito, letra por letra, o sinabi lang ng mga pare? Categorical. Sinabi po ng aming mga kaparian, obispo, Santo Papa, kasi may authority po sila galing kay Kristo. Sabi nga sa St. Mateo, kung tuloy mo yung basa sa 19, may mga susi sa karya na langit na binigay ni San Pedro ang authorization. Kaya kung ano yung ipapangalan namin sa simbahan ni Kristo, tinanggap na langit yan. Sige, next question. Tanong, meron bang mababasa sa Biblia? Sabi mo may authority ang pare. May mababasa letra por letra. Sinabi ni Kristo, binigyan ko ng authority ang mga pare para baguhin ang pangalan ng iglesia. May mababasa o walang mababasa? Meron Kung ba daw wala? verbatim, kasi
kasi bro, out of topic na yan bro. Hindi Bro, ko pasagutin niyo, puro takbo eh. Wait Ano ba lang, yan? wait lang mga kapatid. Sabi mo yan eh. Tindigan mo. Ganito. Sa question mo na bro, ano ulit yung question bro? Bro, tanong ko sa'yo, sabi mo kaganina, otorisado ang mga pare kay Kristo. Kaya tanong ko sa'yo, meron bang mababasa sa Biblia, sinabi ni Kristo, letra por letra? Binigyan ko ng authority ang mga pare, letra por letra. Okay, May tinatanggap ko mababasa yan. o walang mababasa? Tinatanggap ko yan ha, as a valid question. So, brother, pwede naman mag 10 seconds kung merong problem doon. Proceed bro. Okay, para sa akin, problemado yan, out of topic. Pero ito, 10 seconds pa rin. Focus ka lang sa topic, bro. Next question. Okay. Sabi mo kasi, focus ako sa topic eh. Ikaw may sabi niyan eh. Sabi mo, otorisado ang mga pare ni Kristo. Tinatanong ko sa iyo, meron bang mababasa niyan letra por letra? Sinabi ni Kristo, otorisado ko mga pare. May mababasa o walang mababasa? Panindigan mo yung sinabi mo. Okay. Sagot na lang bro, ito, verbatim, wala. Pero yung binigyan ng mga susi ng karya ng langit si San Pedro, yun yung authorization na pinanghawakan namin at diyan nagsisimula yung magisterium. Kaya focus ka lang sa tema, truth church yung topic natin, hindi authorization. Okay, time. Okay. Time. Okay, dako tayo mga kapatid sa ating negative presentation. 10 minutes ito. Brother Mario, proceed bro. Okay, mga kapatid, mga kababayan, no? Alam nyo, nakita nyo, sabi niya kaganina, unang-una, pinutol-putol ko daw yung kasulatan nila. Ngayon, binasa ko sa ibabaw, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika. Sa baba naman, galing kay Jesus ang Iglesia. Kontra sila. Tapos galing din kay Jesus ang Santo Papa. Tinanong ko kung nasa Biblia ba to, sabi niya wala. Ngayon, hindi natin pinutol, mga kapatid, nakita nyo ha. Umamin siya, tama yung pare, na kontra-kontra yung aral nila. At yung sulat ng pare, tinanong ko siya, tama ba yung pare na kontra-kontra yung mga sulat? Yung sulat nyo at aral nyo, tama yung pare o mali yung pare? Sagot niya, tama yung pare. Tinanong ko siya, sabi ko, paninindigan mo ba yon na yung aral nyo at mga sulat ng pare ay kontra-kontra? Paninindigan mo o hindi mo paninindigan? Sagot niya, paninindigan daw niya. Yung pala, umaamin siya na talagang mali-mali aral nila, paninindigan daw niya, mga kapatid. Ngayon, tumanong ako ng bago sa kanya. Sabi ko, yung bang pagluhod kay Darwin Gitgano ng mga pare, tama ba si Darwin Gitgano doon na dapat siyang luhuran? O mali si Darwin Gitgano? Sagot niya, wala raw to sa topic. Alam niyo mga kapatid, nasa topic lahat yan ng tanong ko eh. Kasi true church ang pinag-uusapan. Pag ginamit mo yung salitang true church, pasok lahat ng doktrina dyan eh. Lahat yan pwedeng itanong para malaman kung totoong iglesia at kung ang iglesia ba na yon ay naaayon sa Biblia. O, sagot niya, puro walang mababasa. Sumagot siya, sabi niya, otorisado daw ang mga pare. Napalitan ng pangalan ng iglesia at ang ipalit ay Katoliko. Bumasa siya ng talata. Ngayon, tinanong ko, saan mababasa? Otorisado ang pare ni Kristo. May mababasa o walang mababasa? Sagot niya, walang mababasa. Pero, yan, kasi mas naniniwala sila sa mga historiador, sa mga kwentong pagong, kesa sa sinasabi ng Biblia. Tumanong ulit ako, sabi ko, yung bang sinabi ng pare na hindi importante ang katekismo sa buhay ng tao at mas importante ang Biblia, sabi ng pare. Tama ba yung pare o mali yung pare? Sagot niya, hindi niya raw masasagot. Wala raw yun sa topic. Nakalimutan niya yata ang paksa, patutunayan niya, tunay na iglesia, Katoliko. Kaya, lahat ng mga doktrina, itatanong natin para malaman natin kung naaayon talaga sa Biblia, para mapatunayan niyan tunay. Pero yun nga, mga kapatid, ang masakit, umamin siya na talagang walang mababasa yung kanilang mga aral sa Biblia. Sabi na ikalawang Korinto ng 11 ng 13, sapagkat yung mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Bakit? Nagpapakunwari silang apostol ni Kristo eh. Mga aral nila wala sa Biblia eh. Aminado siya eh. Paninindigan pa daw niya, mali-mali sulat ng pare. Ayan naka-record yan O, sabi naman sa ikalawang Timoteo ng 3 ng 13, datapot ang masasamang tao
at ang mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama. At ang magdadaya at sila rin ang mga dadaya. Yung mandaraya raw, lalong sasama ng sasama. O, sila rin ang madadaya, sila rin ang dadaya, sabi ng Biblia. Bakit? Puro mandaraya eh. Lahat ng aral nila wala sa Biblia. Kung ano ipahayag nila, yun ang paniniwalaan ng mga miyembro nila. Yan mga kapatid, no? Kaya nga merong Biblia, Isaiah 34 ng 16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Yung aral o yung kasulatan na Biblia, pinapasaliksik ito at ito ang dapat aralin at yung mga doktrina nito upang mailagay sa iglesia. Bakit? Epeso ng 3 ng Gs. Yung karunungan ituturo sa iglesia at yung karunungan na yon makikita sa Biblia. Yung mga aral, mga doktrina, pero siya aminado, wala sa Biblia mga aral nila. Tama daw at mali-mali sulat ng mga pare. Paninindigan daw niya, sabi niya. Ano sabi diyan ng Biblia? Pag maraming maniniwala sa taong ito sa kalaban natin, lalong darami ang mandaraya. Pag naniwala kayo kay Eugene Gapo. Ito sabi ng Biblia sa Kawikaan ng 23 ng 28. Siya ay nag-aabang katulad ng isang magnanakaw at siya ay nagdadagdag ng bilang ng mga traidor sa sangkatauhan. Meron palang magnanakaw nag-aabang. Dinadagdagan niya yung mga traidor sa sangkatauhan. Bakit traidor? Wala naman yung aral nila sa Biblia eh. Biruin mo yung aral nila, si Maria, makapangyarihan Diyos. Tapos yung Katoliko, dinagdag lang nila, 1870, ikinapit. Tapos kung ano-ano pang aral. Yung pagrorosaryo, yung ang dami niya kapatid, alam nyo naman lahat yan eh. Kaya ito, hirap na hirap ng sumagot eh. Sabi ng Kawikaan, yung mga maniniwala sa mga mandaraya, layuan nyo. Yan ang sabi ng Biblia. Kawikaan 22 ng 5. Mga tinik at mga dawag ay nangasadaan ng mandaraya. Ang nag-iingat ng kanyang kaluluwa ay lalayo sa mga ito. Yung mga tinik at mga dawag, nasa lugar yan ng mandaraya, sabi ng Biblia eh. Nangasadaan yan ng mandaraya. Ang nag-iingat ng kanyang kaluluwa ay lalayo sa mga ito. Kaya layuan nyo yan, yung aral na yan. Lalo na yan si Eugene Gapo. Maraming dadaling sa impyerno yan. Pag pinaniwalaan nyo yan. Yan, sa Biblia mga kapatid. Tinuturo ng Biblia, maniniwala tayo doon sa nasusulat. Kasi ito ang batayan ng katotohanan mga kapatid. Kung tayo ay maniniwala sa hindi nasusulat, magagalit sa atin ng Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na nadadagdagan o nababawasan yung kanyang salita. Sabi sa Roma 10:3, yung mga ganyang tao daw ay sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, sila ay hindi napasakop sa katwiran ng Diyos. Hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Nagtayo sila ng sariling kanila at ng kani-kanilang sariling mga aral na wala sa Biblia. Aminado naman yung kalaban natin, puro wala sa Biblia aral nila eh. Sabi niya kanina, paninindigan daw niya. Yung mga pari daw, mali-mali sulat. At di rin daw mababasa Katoliko, walang tinatag si Kristo. Sabi ngayon ng unang Juan ng 2:5, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakayag sa kanya. Yung meron daw mga utos, iniibig si Kristo, iibigin ka rin ng Ama. Ano ginawa nila sa utos? Pinagbabago nila. Binago nila, inalis nila, pinalitan nila. Tapos dahil may kapangyarihan sila, gumawa sila sa Google, ang founder si Kristo sa sarili nilang gawa, dahil nga sa lawak ng kanilang mga miyembro at may mga kakayahan din. May kakayahan silang magkalat ng mga balita na sila tunay na iglesia. Pero itong kalaban natin umaamin mali. Yan, mali daw ang mga sulat. Ngayon, wala tayong pinutol mga kapatid. Nakita nyo naman, tinuloy natin. Talagang gulo-gulo lang yung kanilang sulat. Eto nga, si Maria, tagapamagitan eh. Yan, alam niyo yan eh. Sa aral nila, tagapamagitan. Sa Biblia, ang mababasa, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan. Isang tagapamagitan lang sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Yun ang nakasulat, isang tagapamagitan. Sa aral nila, si Maria, tagapamagitan. Mali, kontra sa Biblia. Ngayon, mga kapatid, yung Iglesia Katoliko kasi, kapatid, sa original na salin ng Biblia, ang nakasulat, Ecclesia Catholicos.
Sa Biblia Vulgata naman, Latin, sa pinakamatandang Biblia, ang mababasa, hindi naman din Katoliko eh. Gawa-gawa lang nila eh. Ang nakasulat ay Ecclesia Quidem Pertotam, Ludeam et Galileam et Samariam, Habebat Pasem. Ang nakasulat, Ecclesia Quidem Pertotam. Sa Latin, Biblia, Vulgate. Yan ang nakasulat. Sa Koine Greek, Ecclesia Catholes. O sa King James Version, Church Truth House. O, na kung pinakaulugan nilang universal, kung tatagulugin, laganap sa lahat, ito pangyayari, hindi naman to pangalan ng iglesia eh. Pangyayari yan eh. Ang Biblia nagsasabi, meron talagang totoong pangalan ng iglesia. Doon kaanib si Pablo at si Sostenes. Ganito ang ating mababasa sa unang Korinto 1:1-2. Si Pablo na tinatawag maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. O, hindi sinabing Katolikong nasa Korinto. Gumawa lang sila ng sariling mundo eh. Ginawa Katoliko. O, umamin naman siya. Tama daw yung sulat ng pare, hindi galing kay Jesus ang pangalang Katoliko. Tapos maraming mga mali ang pare. O, sabi rin ng isang pare. Aktibong alagad ng simbahang Katoliko si Father Robert Reyes. Pero mismo siya ay sang-ayon na ang simbahan daw Marami pang ginawang mali ang simbahan sa kasaysayan. Marami pang ginawang mali ang simbahan sa kasaysayan. At sa ewan ko lang kung anong gagawin ng kasalukuyang Papa. Ito may ilalantad niya. Time na doon. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Eugene, proceed bro. Okay. Magandang umaga ulit. Alright bro, tanong ko lang bro. Yung binanggit mo kanina na ang simbahang Romano Katolika ay nagsimula lang noong 1870. Ang tanong ko bro, anong iglesia ang dumating sa Pilipinas noong 1521? Okay, sagot ko, hindi ko sinabing nagsimulang 1870. Ang sabi ko, nagsimulang ikapit ang pangalang Katoliko 1870. Yung sa inyo, 315 at ang nag-establish si Constantine. Ito, nakalagay, oo. Yan, o. Yan, o. Si Constantine, 315. Okay. Oh. So ibig sabihin yung simbahang Katolika ay nagsimula noong taong 315. Ito sabi Emperor Constantine I established the right of the church in the year 315, the Roman Catholic Church. Year 315, brief history of the Catholic Church during. Sige bro. Nasa ano yan Nare-research yan Noong sinabi ni Soriano na ang Iglesia Katolika ay nagsimula around 2,000 years ago. Totoo ba yung sinabi ni Soriano? Oo, kaya umanib kami sa nasusulat. Ikalawang Tesalonica 2:14. Sabi diyan, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa iglesia ng Diyos. Kaya kami nakitulad lang. Kasi matagal na yung nakatayo. Hindi kami nagtayo. Nakitulad kami. Umanib kami sa matagal nang nakatayo. Matagal ng panahon. So bro, ano yung iglesia na matagal nang nakatayo sa unang panahon na binanggit ni Soriano? Yung iglesia noon, ayon sa Amos ng 9, ng 11 ng 12, kung tawagin yon, tabernakulo ni David muli niyang itatayo. Naganap ngayon yon nung Acts ng 15:15. Sabi doon, at dito'y nasasang-ayon ng mga sinelta ng mga propeta gaya ng nasusulat, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay muli akong babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak. At aking yang itatayo ang nangasira sa kanya. Kaya nung magkatawang-tawang Panginoong Jesucristo, Mateo 16:18, itinayo ang iglesia, yung tabernakulo ni David na nabagsak. Kung tawagin yon, kapisanan ng Diyos, kahal YHWH. Next question bro, ang sabi ni Soriano, may nagtanong sa kanyang programa, hindi niya alam ang founder ng simbahang Katolika kung sino yon. Dahil una, hindi pa daw sa ipinanganak 2,000 years ago. Tama ba ang sinabi ni Soriano na ang simbahang Katoliko ay nagsimula 2,000 years ago? Mali ka. Gawa-gawa mo lang yan, ilabas mo video na sinabi ng kapatid na Elian.
Dahil sinasagot ng kapatid na Eli, ang ulo niyan si Kristo Efesos 5:23 sapagkat kung ang mga lalaki ay pangulo ng kanilang mga asawang babae, gaya rin naman ni Kristo na pangulo ng iglesia at tagapagligtas ng katawan. Huwag kang sinungaling, gumagawa ka ng kwento eh. Sinungaling ka eh. Ito bro. Next question. Sabi daw niya walang binanggit sa Soriano. Ito, i-play ko itong video ha. Okay, full video mo ha. O, sabi niya. Mm. Ito, yan o. Nag-loading pa. Sandali lang bro. Akatatay. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay no. Yung relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga tao nagtayo. Hindi pa ako tao noon eh. 2,000 years ago. Oh, tama ba si Soriano? Na sinabi Okay. niya, Ang sagot ko kanina, hindi pa tungkol sa Iglesia Katolika. I think Objection ako, moderator. wait lang bro. Hindi kami magkaintindihan pala Oh, nito. ganito bro, wait lang bro. Kasi hindi pa tapos yung question bro ba? So, gusto ko lang buuin yung question tapos punta ka sa objection pagkatapos ha. Okay, proceed Brother Eugene. so, tama ba ang binanggit ni Soriano na ang simbahang Katolika 2,000 years ago nandun na? Okay, may Okay, objection ako, moderator. Proceed, bro. Doon sa Objection. tanong niya kaganina, dalawa eh. Sino ang founder ng unang iglesia? Tapos nakapaloob naman doon yung sa tanong niya, Katoliko naman. Kaya dalawa, yung isinagot ko lang yung una. Pero itong Okay. pangalawa, bago to. Kaya naguguluhan ako, parang Okay. nalilito yata siya. Dalawa-dalawa tanong niya, isa-isa lang. Okay, so ito yung question na Brother Eugene, paulit bro, yung question mo bro. Okay. Yung tanong ko, tama ba ang sinab? Kasi sabi niya, yung Katoliko ay nagsimula 315. Yung binanggit niya kanina kay si Constantino daw yung panimula. Ang tanong ko, itong sinabi ni Soriano na yung Katoliko ay nag-exist na 2,000 years ago, tama ba siya? Yes or no? Tama siya yun. Sagot ko, tama si Soriano na magulo ang mga doktrina nyo. Kasi rito, ang Santo Papa ang pinuno ng iglesia nyo. Dito naman si Constantine. Wait lang. Sumasagot ako, bro. Wait lang bro. Ganito. Sa objection muna tayo tapos may counter objection naman. Brother Eugene, proceed bro. Yung objection ko kasi bro, kung tinanong kung nagkagulo-gulo ba yung doktrina. Ang tanong ko, nung may nagtanong sa programa ni Soriano Okay. tungkol sa founder ng Katoliko, sabi ni Soriano, di ko kilala yun dahil hindi pa ako ipinanganak sa time na yon. 2,000 years ago nagsimula ang Katoliko. Tama ba si Soriano? Yes or no? Okay. Counter Sagot ko, objection. tama si Soriano, Tama hindi niya si Soriano. kilala. Kasi alam mo kung bakit? Gulo-gulo kasi yung doktrina nyo. Dito, established Constantine by 315. Dito, Santo Papa ang pinuno ng Iglesia Katolika. Ayon sa inyong aklat. Kaya gulo-gulo. Kaya si Soriano, sagot niya, hindi niya alam. Hindi ko kilala. Kasi magulo doktrina nyo. Hindi maalaman sino founder. Sa Google naman, si Kristo. Sa aklat nyo, si Constantine. Sa isa nyong aklat, Santo Papa. Oh, Next ano question. gagawin ni Soriano? Okay. Magulo. Ang sabi ni Soriano, ang simbahan Katolika ay mula pa noong 2,000 years ago. Ang sabi mo naman, 315 lang nagsimula. Ngayon, sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo? Yung 315 o yung 2,000? 10 seconds ako. 10 seconds ako. proceed. Hindi ako may sabi niyan. Ayan yan o, sa Brief History of Catholic 315. Dito naman sa aklat nyo, Santo Papa ang founder naman. Doon naman sa Google si Kristo. Kaya nga magulo eh. Next question, 10 seconds. Ang nagsasabi niyan mga 10 seconds, historian next at mga question. Bible theologian. Ginamit niya yung kanyang source ngayon na 315. Ano ba ang itinatag ni Constantino dyan? Yung mismong simbahan o ang right ng simbahan? Be honest lang. Ang nakasulat dito, right. Pero dito naman, ang tinatag, ano naman, ang Pope naman ang pinuno. Ang founder. Sa Google naman, si Kristo ang founder. Kaya magulo nga. Kaya nga sagot ni Soriano, hindi ko alam kasi magulo nga doktrina nyo. Naglalaban-laban mga libro nyo. Next question. Okay bro. Ano gagawin natin? Next question na. Pagalitan mo yung mga pare. Next question na, next question. Yung simbahan, yung iglesia, kung saan si Constantino nagtayo ng right, sino ang founder sa simbahang yaon na tinayuan niya ng right?
Kaya sagot ko, hindi malaman dahil nga iba-iba nga sulat nyo sa Google si Kristo. Dito naman si Constantine, dito naman Santo Papa. Time. Hindi namin 7 alam. minutes time. Kasi magulo doktrina nyo. Time na. Pagalitan So, mo mga pare. Diyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate at dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Freddy, ikaw ang sinungaling. Walang sinabi si Soriano na magulo ang Catholic Church. Shoutout din kay Heaven. Paano si Constantine ang founder? Si Santa Elena na nanay niya unang nagpabinyag at nakahanap sa krus ni Jesus. Shoutout din kay Lee Marie. True Church ang founder, ang topic founder ng Katoliko si Cristo. Kamo ang founder nyo si Soriano lang. Shoutout din mga kapatid kay Jim DGC. Tanong ni Eugene magulo. Shoutout din kay Michael Reterino. Walang sinabi dyan si Soriano na magulong doktrina. Sinungaling talaga. Shoutout din kay Jamin Amoriso. Basta MCGI founder ng hindi pwedeng banggitin to. Then sa Sapi kayo. At shoutout din kay Lee Marie. Bakit ang doktrina nyo sa Biblia ba MCGI? At shoutout din kay Rods. Sinungaling ang puno kaya ang bunga sinungaling din. Hoy Mario, booking ka na. Ikaw ang sinungaling. Umiiwas ka na. Booking na dahil sa founder nyo. Nag-objection dahil booking. Palusot ka pa Mario Santiago. Shoutout din kay Freddy. Tumatawa si Mario na booking siya. Shoutout din kay ng ibang nagko-comment. Rods, bakit ka nagtakip ng mukha? Shoutout din mga kapatid kay Jamin. Member pala to ng founder na okay, hindi pwedeng banggitin din. Shoutout din kay Bro Ryan. Susi daw naging literal na naman. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa final conclusion. Brother Mario, bilang negative na ang Iglesia Katolika ay galing kay Kristo. Your time starts now. Okay tingnan nyo ang gulo ng doktrina nila. Tumatanong siya, sino ba talaga founder? Magulo nga Dito, sinasabi si Constantine naman. Dito naman sa isang sulat ng pare, na si SJ1 Trinidad, ang sabi rito, ang Iglesia Katolika Romana ay iisa sapagkat siya'y nagkakaisa sa banal na pananampalataya. Ang lahat ng kaanib niya'y umaalinsunod sa iisang tanging aral at katotohanan. Lamang na nagkakaisa siya sa pamamahala, ang pinakapuno ng buong Santa Iglesia Katolika ay ang Santo Papa sa Roma. Siya'y nagkakaisa sa isang sakripisyo ng Santa Misa. Pinakapuno, Santo Papa ng Iglesia Katolika Dito naman, right, si Constantine. Sa Google naman si Kristo. Kaya nung tanungin siguro yung kapatid na Eli, hindi ko alam yan kasi naguguluhan kami. Lahat ng tao naguguluhan sa aral nyo Kasi yung mismong mga libro nyo, naglalaban-laban. Bakit? Kasi nga lahat sila otorisado ni Kristo. Kahit kontra-kontra na yung kanilang sinasabi, lahat naman sila otorisado ni Kristo, nagkagulo-gulo. Katulad nito, ang Santo Papa, Ama, ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa. Paano mangyayari yan? Santo Papa, Ama ang pinakamataas ng kaluluwa, pinakamataas na ama ng kaluluwa natin dito sa lupa. Sabi ng Biblia, huwag kayong patawag na ama sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Sa inyo, ang Santo Papa, Ama ng kaluluwa pinakamataas. Kaya founder nyo, Santo Papa. Libro nyo yan Kinote yan. Kasi nga sulat talaga yan ni Juan Trinidad. Sa iba namang sulat. Nagkakagulo-gulo talaga kayo Kaya nga kami naguguluhan talaga sa aral nyo si Santa Maria, makapangyarihan Diyos. Yan Ang aking mga kapatid, ang aking kapwa ko tao, na inyong mga nilikha, mahabag ka, inako, dito sa iyo, na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng buhay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan. Sulat din yan ng pare. Ang aking Berheng Mariang tagapamagitan, ni Obstat ni Artemio G. Casas, imprimatur ni Mons J. Jovellanos, page 63, Aklat Katoliko. Si Maria, ina niyong makapangyarihan Diyos. Pambira kayo, Diyos si Maria. Kaya nga kontra-kontra aral niyo, nagkakagulo na kayo bakit kayo paano mo ngayon papatunayan tunay ang iglesia nyo? Dito naman, hindi galing kay Jesus ang pangalang Katoliko. Sa baba, galing kay Jesus ang Iglesia Katoliko. Kontra na naman. Tapos dito naman, galing kay Jesus ang tungkulin ng Santo Papa.
O tinanong kita kung mababasa to galing kaya sa Santong Kulin ng Santo Papa may mababasa o walang mababasa? Sagot mo, walang mababasa. Tapos papalabasin mo ako sinungaling? Ang dami mong sinabing walang mababasa Umamin ka pa, tama yung pare. Na mali ang sulat niya at kontra-kontra, pati aral nyo. Tinanong kita. O, tama ba yung pare na yung kanyang sulat ay magulo at yung inyong mga aral? Tama yung pare sa kanyang sulat o mali yung pare? Sabi mo, tama yung pare. Na yung aral nyo, mali-mali. O, ang dami mong sinabing kamalian Kaya nga mga kapatid, no, sa Biblia, meron talaga tayong batayan ng katotohanan mga kapatid. Ang Biblia. Bakit kapatid? Dito kasi natin malalaman ang totoong kasulatan. Yung totoong aral sa Biblia. Epeso ng 3 ng Gis. Ipapangaral ang totoong aral doon sa iglesia. Sa kanilang iglesia, ano mga pinangaral? Si Maria, makapangyarihan Diyos. Tapos yung dulo ng sandalyas ng Papa, ayan isang krus na ginto, hahalikan mo yon. Yan yung mga marunong gumalang sa Santo Papa at marunong lumapit. Hahalikan mo yon. Biruin mo ang baho nun, inapakan yon, papahalikan mo sa mga tao. Meron pa nga kayong aral, napakarami O hindi mo nga tumagiba wala kang mailabas na mga libro na para patunayan mong mali ito. Kaya wala kang napatunayan. O ito, ayan alam mo to, Katekismo Kristiyanong Turuan. O yan Catechism number 3. O Christian Doctrine number 3. O yan ni Rufino J. Santos Didi, Arsobispo ng Maynila ng Lasal College. Mga kapatid ng mga paaralang Kristiyano, Maynila, Philippines, 1955, pahina 86 sa Catechism of the Christian Doctrine number 3. Ano ang isang banal? Ang isang banal sa mahigpit na kahulugan ng salita ay yaong na nasa langit at naipinapakita ng simbahan sa mga tao upang sambahin sa publiko. Yung mga banal daw na nasa langit, pinapakita ng simbahang Katoliko para sambahin sa publiko. Kaya nga meron silang mga Diyos-Diyosan sasambahin nyo yun. Tapos sabi rito, dito yung mga bagay na naging pag-aari. Sige. Okay, so dyan nagtatapos ang ating final conclusion ng negative. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na Iglesia Katolika ay galing kay Kristo. Your time starts now, Brother Eugene. Alright, so ayan, hindi tayo nahihirapan sa debating ito at mismo si Brother Mario ang umamin kanina sa original na Grego, Ecclesia Catholis. Boom! Alright. Wala na. Ecclesia Catholis. Tinuldo ka na yan ni Brother Mario. Ang sabi ni Brother Mario kanina, na opisyal pangalan yung Iglesia ng Diyos. Kaya siya napaanib sa Iglesia ni Soriano. Ngayon, sabi naman niya na yung original na Grego, Ecclesia Catholis. Hindi ko pa tinanong yun kasi nakapokus din ako sa ginamit yung mga source, yung right. Ito tanong, ano ang iglesia na dumating dito sa Pilipinas noong 1521? Kung sasagutin niya, Iglesia Katolika. Ang ipinangaral ni San Pablo, Iglesia Catholis sa original din. Nasaan ang inyong simbahan? Wala na. So diyan pa lang Mario, congratulations, maraming salamat po. Ako'y lubos na nagpapasalamat po. Mabait na MCGI, member. Umamin talaga. Tinulungan tayong Katoliko. Kawawa naman si Soriano, founder niya. Dinagdagan yung payag ni Soriano. Sabi daw, may binanggit daw si Soriano. Naguguluhan. Wala naman naguguluhan sinabi ni Soriano. Ang klarong sabi ni Soriano, may nagtanong doon sa kanyang programa. Sinong founder ng Katoliko? Ngayon, nung nagbigay na si Soriano ng final conclusion, hindi ko alam kung sinong founder. Dahil una, hindi naman ako pinanganak noon. 2,000 years ago. Kita nyo? At sabi ko sa kanyang payag, tinanong ko siya, sino founder? Sabi niya, alam niya. Tao. Sino tao? Santo Papa, si Constantino. At sabi ni Soriano, di niya alam. Siya, advance pa kay Soriano ito. Dahil sa sobrang advance, napamin tuloy, Ecclesia Catholis, yung original na Grego. Kahit wala ka namang original na Grego dyan, at inamin na rin ni Soriano yan.
na hindi kami ang true church. We are not the true church. We are only imitating the true church. Xerox lang pala kayo. Hindi ko nilang i-play dito ha. Kasi maubos na 3 hours, 5 minutes lang. Xerox kayo. Ang original, sabi nyo, sa original na Biblia, Ecclesia Catholic. Tama nga naman yung sinabi ni Soriano. Sabi ni Soriano, It's true. The true church has that power and has all that gift. sabi niya, If that is true, the true church has that power and has all that gifts. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true church. So we do not claim that we are the true church. The original church is the true church. And that is the only and the one and only true church. The original church that was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and the news and the preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. So we believe in that true church. We are not the true church. We may be made by God a part of the church, but we are not the true church. The true church is the church of God in the scriptures, and that is what we are preaching, the church of God, and it is going now internationally. That is it. That's my answer. Hindi pala kayo tunay. We are imitating of the church. Xerox versus original. Hoy, pwede na ta mag-Xerox ng kwartaron. Dili, hoy, sayop na. Di po ta pwede mag-Xerox ng simbahan. Hindi tayo pwedeng mag-Xerox ng simbahan. Mismong si Soriano, anong original na simbahan? Sabi ni Mario, Catholic, Ecclesia Catholic. Ang ipinangaral ng Pilipinas 1521, Ecclesia Catholic. O yun! Kaya, Brad Mario, maraming salamat po. Sana naman, pagpatuloy mo yan. Baka na may marami namang matauhan sa mga membro ni Soriano at magbalik loob ng Katolika. Isa na yan yung si Jared Almasura. Diba galing MCGA yun? Lumipat na ng simbahang Katolika. Dahil sabi niya, niluluhuran niyo si Father Darwin. Kayo nga nakatira pa doon sa sahig habang nagpo-programa si Soriano. Yan ba yung pagsamba niya parang Muslim? Nakaharap kayo sa television. Kawawa naman, inuutok-utok kayo ng mga Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin. So, dako tayo sa pasasalamat muna ha before natin i-end yung live. So unahin natin si Brother Eugene. Pasalamat lang bro. Okay bro. Unang-una, pasalamat tayo sa Diyos, sa lahat ng mga santo at kay Mother Mary sa magandang pagkakataong ito. At pangalawa, sa ating moderator na kanyang pag-aksaya ng panahon na ikipir tayo. At kay Brother Mario, alam nyo ba, yung debating ito, ilang araw na namin tong inabangan at siguro, di ko alam, 1 week na almost. Nasabi yung bro, doon tayo kay bro, pa-schedule mo bro, ganun. At ngayon, natutuloy na rin. Salamat kay Brother Mario, napakabait po na debater, walang ad hominem at umamin rin sa mga katotohanan na dala natin. Salamat po sa Brother Mario, patuloy lang na pag-amin mo, baka marami pang babalik sa mga kuwan mo. Okay, God bless sa atin lahat. Bro Mario, proceed ka bro. So pasasalamat. Okay, unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kitang-kita naman ang pagkabagsak at wala siyang naitayo. At malinaw naman na umamin siya na magulo ang kanilang aral at tama ang sulat ng pare na ang aral nila ay mali-mali. Kaya salamat sa Diyos at napatunayan natin na ang tunay na iglesia ay iglesia ng Diyos na sa Griego ay Ecclesian Toteo, hindi Katholes. Salamat sa Diyos, iglesia ng Diyos ang tunay. Purihin ng Diyos. Okay. So, mga kapatid, please follow kung saan man kayo nanonood ngayon kay Brother Eugene. You can follow him mga kapatid. At kay Brother Mario kasi meron din siyang mga content mga kapatid. Nagpapasalamat din ang Russia TV sa lagi-lagi niyong pagpili sa akin bilang mag-moderate sa mga debate. So, maraming salamat sa pagtitiwala. At syempre mga kapatid, you can follow me, Russia Vista, sa ating YouTube channel. Russia Debates TV at yung ating Facebook, Russia Vista, sa personal na Facebook ko to, hindi ito page. So you can follow me mga kapatid. Huwag na kayong mag-add kasi puno na talaga. At yung sa aking TikTok din mga kapatid dahil
magbi-build tayo ng community doon. So, Russia TV pa din sa TikTok. So, maraming salamat. At this is Admin Russia ng Russia TV and we're out.